Happy Sabat po sa inyo lahat mga kapatid. Ayan. Ngayon pong umaga, patuloy po tayo na makikinig sa atin pong mga napakinggang mga report ng atin pong secretary. Pansamantala, yung ating secretary ay wala dito ngayon sapagkat mayroon pong baccalaureate na kanilang ginagawa sa Santa Monica Church. Kaya pinaproksyahan ito ni Sister Crispa. At ito po ang resulta ng aming meeting noong Sabado ng board meeting. So, nais ko pong hiramin ang inyo pong mga pakinig upang inyo pong mapakinggang maliwanag ang atin pong mga minutes na atin pong mababasa ng ating temporary secretary ngayong umaga. So, akin po ibigay ang microphone sa kay Sister Crispa. Magandang umaga sa ating lahat at happy Sabat. Nandito po yung mga napag-usapan nakaraang Sabado sa church board meeting. Ang agenda po natin ay schedule of district crusade by church. Pangalawa, zone and fellowship schedule. Pangatlo, district fellowship sa Erawan. Number 4, generator. And number 5, others. Dito po sa ating number 1 na agenda na schedule district crusade, ay ito ay sa July 19 hanggang 26 sa Golden Valley Church. At napag-usapan ng DAC na ang pagpapamerienda bawat gabi ay gindistribute by churches. At ang Rampano Church ay na-assigned sa July 22, Tuesday na araw. Next, tungkol naman sa ating zone fellowship, pasensya na po kasi hindi po ito aking sulat. So sa ating zone fellowship, ito ay sa August 16 at dito ito sa Rampano Church. May karugtong pa pala yung ating yung district crusade natin. Magdadala po tayo pala doon ng interest natin. Then, yung may dala lang na interest ang siyang bigyan ng transportation funds. Sa Zone Fellowship naman natin ay sa August 16 at dito ito sa Rampano Church. Tayo po ang magawa ng program mula sa Bat School hanggang Divine. Pwede rin po tayo kukuha ng mga participants buhat sa ibang mga churches. Yung ating speaker ay wala pa pala itong speaker. So, schedule of pastor pala natin. So, ang schedule ni Pastor Val, every churches ay tag-isang linggo na. Kung saan siya mag-Merkulis, doon din siya mag-Biyernes at mag-Sabado. Dito naman tayo sa ating district fellowship. Ito ay next Sabbath na sa July 12 at ito ay doon sa Erawan James. Ang magdadala naman nito ay ang mga young people and bring and share po tayo sa ating baon. Ang speaker doon ay si Dr. Obed Tendogan. Ang number 4 na napag-usapan or agenda ay ang generator. On hold ito kasi yung generator ng district natin ay ibinibinta ng may kamurahan po. Kaya parang nagkaroon po ng interest yung ating church board na ito ay bilhin natin pero kailangan pa siyang i-check para makita natin kung okay pa ba siya. Sunod ay ang others natin. Isa sa napag-usapan sa others ay ang bills ng ating kuryente na kung saan ito ay patuloy na lumulobo, patuloy na tumataas mga kapatid. So, may napagkasundaan tungkol sa pag-charge ng cellphone, ng electric fan,
at ng printer at ng laptop, power banks. So ito ay makikita na lang po ninyo next week kung ano po yung mga napagkasunduan. Amin na lang pong ilalagay dyan sa labas po. So ito na lang po lahat yung aming napag-usapan noong nakaraang church board meeting. Yan po. Maraming salamat po. Yun po mga kapatid ang atin pong mga napakinggan at gusto kong ulitin sa inyo para kayo po ay maliwanagan doon sa ating nabasa ngayong umaga. No? Una ay sa ating district fellowship. Yung district fellowship natin, yan po ang tinatawag na Harvest 25 District Crusade. Kung natandaan ninyo, sa nakaraang buwan ng Abril ay mayroon po tayong Elders Crusade, Harvest 25 din yon. So, ngayong darating na July 20 to 26, July 19 to 26 ay yan po yung schedule ng ating Harvest 25 District Crusade. So, kung mayroon po tayong mga interest na atin pong madadala doon, ay yan po ay atin pong dadalhin. So ayon po sa ating toka, tayo ay araw ng Martes, tayo po sa Lampano ang mag-serbisyo sa kanila. No? Kasama na yan yung pamerinda at yung ating programs. No? Yung speaker dito ay si Pastor Bal. So kasunod, ay yung ating zone fellowship natin. Yung zone fellowship natin ay magaganap yan sa August 16. Ayang dito gaganapin yan sa atin sa Lampano, mga kapatid. So, ang atin po ditong part ay lahat ng program ay tayo pong gagawa. Then sa ating pagkain din, bring and share. So, maglalagay din tayo ng mga upuan sa gilid, pupunuin natin ito sapagkat yan po ay may karamihan na mga mag-attend. Yan po ay mayroong 4 na iglesia. Golden Valley, Central Siksikan, and itong Macedonia. At dito tayo mag-fellowship sa atin sa Lampano. At ang kasunod niyan ay ang district fellowship natin ay gaganapin sa Irawan ngayong 12, no? Ngayon lang Sabado. So, wala tayong simba dito mga kapatid sapagkat sa Irawan tayo. Ang lahat ng atin pong mga kapatiran ay pupunta doon sa Irawan Gym. So, malamig din doon. Marami dito doon punong kahoy. Kaya hindi tayo mahihirapan. So, ang atin pong mga electric ay narinig natin na sa daming mga nagcha-charge ay nakaragdag din ng atin pong mga bells ng ating kuryente, no? So, mayroon po yan na mga naka-charge na laptop, printers at itong mga power bank at mga cellphone. Sa oras-oras hanggang sa buong isang araw, mga kapatid, yan po ay naiipon at siyempre natural yan. Pag kumakarga ang kuryente sa cellphone man yan, natural gumagana ang kuryente. Kasi pag walang kuryente, hindi yan kumakarga. Kaya isa yan sa napakaraming nagagamit ay nakadagdag yan sa pagtaas ng ating bills. Upang makakatulong din tayo sa mga bayarin ng atin pong simbahan. No? So, ang ating electric pan dito ay marami. Yung ating sound system at itong ating monitoring screen, punong-puno tayo mga kapatid. So, yan naman ay nababayaran naman ng ating iglesia. Subalit, yung lampas dito
ay nagmumula po yan sa lahat ng mga nagcha-charge. Kaya yan po ay hindi naman tayo nagninegosyo, subalit ayon po sa ating nagagasto, yan po ay maaari po natin yan na magbigay po tayo ng charge sa atin pong pag-charge sa cellphone natin. No? So ayon po sa ating nababasa, narinig, ay atin pong mababasa sa mga labas na ipapaskin ngayong week na ito. Okay, so marami pong salamat mga kapatid at narinig po ninyo ang atin pong mga na pag-aprubahan at ito nawa ay magiging pagpapala sa bawat isa sa atin. No? So, ang lahat ng atin pong nabasa ay ito po mga kapatid ay atin pong tanggapin mga kapatid. So, sang-ayon kayong lahat mga kapatid? Taas kamay. So, sa atin pong mga narinig at mayroon pong katanungan, wala naman siguro. Okay, atin po itong tanggapin mga kapatid. Taas kamay sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iglesia ito. Marami pong salamat. Okay, so hanggang dito na po ay papasok na rin ang ating ikalawang serbisyo para sa ating patuloy na pagsamba. So ang ating chorister ay ating hilingin na umakyat na rin dito sa taas para tayo po ay makapagsimula na sa ating ikalawang serbisyo. So subalit mga kapatid, mayroon pong apila ng kaunti. Si Brother Ray, bigyan niyo ako ng kaunting panahon sapagkat nung Sabado nakalimutan ito. Mayroon po silang problema ngayon ang mag-asawang ito. Sila po ay nasa Panggangan at sila ay nanatili dito ng ilang buwan na dahilan sa bukol ng kanyang misis na nasa kanyang liig. At ito ay nakapagabagabag sa kanila sapagkat ayon po sa doktor, ito ay malapit nang mag-uugat. Pag ito ay nag-uugat na, magsimula ang malignant nito. So, sila ay lumalapit po mga kapatid sapagkat sa kawalan na panggastos para sa operasyon nito ay lalapit po sila sa atin mga kapatid dahil ito po ay makakatulong din sa kanila. So nais ko po na gamitin ang ating deacons para sa pagkulik ng ating offering para sa kanila mga kapatid dahil sila po ay sagad at walang-wala talaga sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon sa Panggangan at sila po ay narito kasama natin ngayon para sila ay atin pong mapaglingkuran. So ating patugtugin ang ating kuwan doon, sounds para sa ating pag-ikot ng ating awit para ano. Iikot mo muna yan. Iikot mo muna yan sa kanila. Oo. Bigyan natin ng pagkakataon sila. Okay, iikot muna ni Sister Jombra ang sibot para sa intended ito para sa mag-asawang Brother Ray and Sister Nades Ranes para sa kanila pong malaking problema ngayon. Actually, naglakad-lakad lang ito sa Sister Nades pero mayroon po yan na malaking problema na kanya pong dala-dala. Hindi lang makapunta sa ospital nang makapagpa-opera gawa ng walang-wala talaga silang pinansyal. Ang mga tulong natin mga kapatid, kahit yan po ay mga sintabo o anuman ang ating mga maitutulong bukal sa ating kalooban, yan po ay kikilalanin ng Panginoon yan para sa ating pong pagtutulungan sa mga kapatiran natin na minsan ay nangangailangan din sa ating ayuda. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Okay, so maraming salamat. Aking po hilingin ang ating chorister na aking dito sa taas.
Para po sa pagsisimula ng ating ikalawang programa ngayong umaga, tayo po ay mag-awitan. Ating pong awitin ang The Lord in Zion Reigneth. The Lord in Zion reigneth. Let all the world rejoice, and come before His throne of grace with thankful hearts and voice. The Lord in Zion reigneth, and there His praise shall reach. Him shall princes bend the knee, and brings their glory bring. The Lord in Zion reigneth, one who so great as He, and lifts up banner in His hands, He rolls the mighty sea. Oh, crown His name with honor, and let His standard wave till distance house beyond the deep shall on His power to see. The Lord in Zion reigneth, His ours to Him belong. Who enter now His temple gates, and fill His courts with song. Beneath His royal banner, let every creature fall. Exalt the King of heaven and earth, crown Him Lord of all. We gather together. We gather together to ask the Lord's blessing. Just and hasten His well to make known their wicked oppressing now cease from the streets. Sing praises to His name. He forgets not His own. As our God with us joining, ordaining and saving His kingdom divine. So from the beginning, thou fight we were winning. Thou Lord was at our side. All glory be thine. We all to extol Thee, Thou leader triumphant, and pray that Thou still our defender will be. Let Thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised, O Lord, make us free. Okay, welcome ang lahat mga kapatid sa ating ikalawang serbisyo ng ating pong pagsamba sa oras na ito. At narito ang ating pong mga palaala sa ating mga bata ay
tayo po'y lumagay na sa inyong mga magulang at ganoon din ang ating mga kapatid na nasa labas. Tayo po ay papasok na dito sa loob upang ang ating pagsamba sa Panginoon ay magiging kaya-aya sa kanyang banal na harapan. Okay, so nais ko pong babanggitin din sa ating lahat ng ating pong mga gadget na ating hawak ngayon ay ating pong pansamantalang ating silent, ang ating mga ringtone. At pag mayroon pong mga emergency, mga calling para sa atin, tayo lang po ang nakakaalam nito. So, narito ang may mga bahagi na akin pong babanggitin ngayon at ang nagbahagi. So, ang ating monitoring screen para sa ating pag-awitan na mabasa, makita natin ang ating mga awitin. Ito po ay pinaglingkuran tayo ni Brother GR. At ang ating chorister, Sister Alaysa Mascardo. At ang ating pong dalawang deacons na maglilingkod sa atin, yung ating si Sister Jombra Palmone, yung ating nag-iisang deaconisa. So, kasunod po nito ay ang ating magbasa ng ating tithes and offering ni Brother Bukala. At sinusundan po ito ng si Brother Bukala ay siya pala yung ating scripture reading at pastoral prayer. So, yung ating magbasa ng tithes and offering ay si Brother Matusalim. So, susundan po ito ng message and song na ibibigay sa atin ng ating masigasig na elder, Brother John Mascardo. So, ang magbabahagi sa atin ngayong tanghali para sa tinapay ng buhay na ating papakinggan ay isa sa ating pangunahing elder ng Central Siksikan, si Brother Arnold Villanisa. So ito po yung pagkakasunod-sunod ng ating pong sequence ng ating pagsamba hanggang sa matapos. At ito po mga kapatid ay aking bigay ang panahon sa ating muling chorister. The Lord is in His holy temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Keep silence, keep silence before Him. We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy hill. Oh, may this heart sweet peace
sing our song of song through all eternity. Dakilang Diyos, mahabagin kayo sa lahat sa umaga pong ito, Panginoon. Tanggapin ang aming pagsamba at pasasalamat sa umaga pong ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy Sabbath po mga kapatid. Bago po tayo tumungo sa paglikom ng ating mga isampung bahagi at mga handog ay aking pong babanggitin na nasa talata 2 Korinto Kapitulo 9, talatang 7 hanggang 9. At ito po ang nasusulat. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na saganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ating pong likumin ang ating isa pong bahagi at mga handog. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, and from the Savior above, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, Christians reviving again, over the hills and the valleys, son of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we pray. Yes, Dada, it's our hands of fruit. Let's sow the work, our hearts of God. Our sins the rest of God is hands I have. Tayo po yung uko. O manaming banal na makapangyarihan sa lahat na nasa malangit. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Narito po muli, Panginoon, ang aming mga ikasampung bahagi at mga handog. Muli po namin itong ibinabalik sa iyo dyan sa kaitaasan. Bilang pagpapasalamat sa iyong pangangalaga at pag-aaruga sa amin sa buong sanlinggo. Ang iyong mga biyayang ibinigay sa amin upang magkaroon kami ng kasaganahan, Panginoon. Muli po, Panginoon, nawa po ito'y inyong basbasan nang sa gayoy magamit sa iyong ebanghelyo at ang mga taong hindi pa naabutan ng iyong banal na salita ay makapakinig at makilala ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maging ang iyong pag-ibig at pagkalinga ay kanilang maranasan. Inyo po nawang puspusin rin kami ng iyong biyaya upang nang sa gayoy ang bawat isa sa amin ay makita ang kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesukristo, na makita ang kanyang mga biyaya na ibinigay mula pa ng una, Panginoon. Muli po, Panginoon,
Ito po ay aming pasasalamat na binabalik sa inyo sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. For our hymn of praise, let's sing praise to the Lord. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. All my soul praises His glory, is Thy help and salvation. Only who hear, bow to His temple, draw near. Join in glad adoration. To the Lord o'er all things you wondrously reignest. Gladly under His wings she so gently sustaining. Someone see how Thy lips are planted in what He ordained. Praise to the Lord, who doth prosper Thy work and defending. May His goodness and mercy her daily attending. Love you, what the Almighty can do. If He is Lord, He befriending. Bago po tayo magsalita sa atin yung ating pong kapatid sa ibibigay niyang tinapay ng buhay, atin po nang babasahin ang Lucas 5 talatang 23. Ang sabi po rito ay, alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatawad ka sa iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Tayo po ay magalang na manigluhod sa panalangin. Spirit of the living God, full of praise on me. Spirit of the living God, full of praise on me. Let me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, full of praise on me. Mapagpala at dakila naming Diyos na ang tahanan ay nasa kataas-taasan langit. Narito po, O Diyos, kami sa inyong harapan ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong ibinigay na buhay at lakas. At sa araw ng Sabat na ito, kami po ay nagtipon at pupuri sa inyong pangalan. Amin pong hinihiling sa inyo, O Diyos, na ang inyong anak na magsasalita sa tanghaling ito na si Brother Arnold, nawa ang kanya pong mga sasabihin na mabuting balita sa inyong banal na kasulatan ay maging kalakasan sa bawat isa sa amin sa aming pananampalataya, at ito ay magiging pagkain namin ng
na espiritual sa amin pong araw-araw na buhay. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng mga bagay na inyo pong pag-iingat sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa amin pong mga kasalanan, sa isip, sa salita at mga gawa. At ang lahat ng ito amin pong dalangin sa ngalan po ng inyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Narito ako, Panginoon, nag-isa't nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malulumbay, kahit ika'y nag-isa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit di ka dapat mangangamba. Di ka niya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo,
Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Happy Sabbath po. Ayan, maraming salamat sa awit sa Panginoon ni Brother John, at maraming salamat din na muli ako po ay in-invite, no? At mahirap yung in-invite mo ang elder, mga kapatid, kasi gantihan ka. Pag in-invite mo yung elder, invite ka rin. Kaya yung in-invite namin sa New Princesa, isang elder, in-invite din tayo doon nakaraan. Anyway, narinig ko po ang generator ng district, mga kapatid. No? Pag-isipan nyo sa church board ng Rampano kung pwede pang magamit, kasi nagamit na po namin. Wala pa akong negative na sabihin, pero pag-isipan nyo lang. No? Pag-isipan nyo. Ayan. So ngayong umaga, maraming salamat din sa binasa ng ating kapatid. No? Ang K-text natin ngayon, mga kapatid, ay matatagpuan. Kung mayroon po kayong banal na kasulatan, mas maganda po yung Biblia. No, maganda po ang Biblia. Pagka Bible, electronics, mga kapatid, parang pag sa church na gagamitin natin, at lalo tigit sa lahat kapag ka nakabukas yung ating mobile data, minsan pindot ka talaga sa iba. No? Meron po kaming isang speaker. Ito lang Saturday, mga kapatid. Ang sabi ng speaker namin, kapag ka nasa loob ka ng church, ano ang ginagawa ng mga kapatiran? Pwede bang gumamit ng cellphone? Ang mga kapatid, ang sabi niya, ang inyo pong lingkod, hindi po ang nagsasalita. Ginamit lang siya ng Diyos para ang kanyang mga salita ay ibigay sa mga nakikinig. Ngayon, ang sabi niya, kapag ka mayroong isang mayor na kakausapin ka, ano ang gusto mong mangyari? Nandyan ang mayor sa harap o gusto mo lang mag-cellphone sa harap ng mayor? Di ba? Lalo tigit sa lahat kung matataas na tao. Kapag ka nag-uusap daw ang Diyos at ang kanyang mga anak, dapat mayroong respeto. Walang cellphone, nakatutok lang kung ano ang sasabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po kung bakit po tayo naglilingkod sa Kanya lagi. Sabi ko, oo nga, no? So, yun. Tinitignan ko naman yung mga, yung mga kapatiran natin, kapatid natin kay Kristo, mga kapatid. Hopefully, sabi ko, may mga iilan. Pero ang sabi niya, ang mga kabataan kawawa. Ang mga kabataan kawawa. Bakit? Imbis na
simba, naka-cellphone. Walang natututunan, sabi niya. Niya kawawa. Halos lahat na napuntahan niya sa church, ang hawak, dyan pa yung mga bata, nandyan pa yung mga kabataan, ang hawak cellphone. No? So kaya paglabas, walang natutunan. Ang oras natin ngayon, mga kapatid, ay 11:05. Ako po ay hindi po ako matagal magsalita. No? Kung kinakailangan natin kunin ang punto kaagad ng Biblia, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kunin na po natin kaagad. No? Hindi na po tayo magsasayang ng oras. 30 minutes, tapos na po tayo, mga kapatid. No? 11:35, tapos na tayo. Okay. Ang binasa ng ating kapatid sa Lucas 5, ang talata ay 23. Ang sabi dito, alin ba ang mas madali, ang sabihing pinatatawad ng iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Ang chapter 5 ng Lucas, mga kapatid, ito yung apat na magkakaibigan. No? Gusto nilang dalahin doon sa ating Panginoon yung taong lumpo na mayroong sakit. Ngayon, alam natin ang kwento, sa dami ng tao, hindi makapasok yung apat. Ang ginawa nila, mga kapatid, di ba? Binutasan nila ang bubong. At pagkatapos doon, nakita ng Panginoon doon sa harap niya na mayroong isang lumpo. Now, ang tanong, kung basahin po natin, ang sabi niya dito, sa chapter 5 ng Lucas, ang sabi niya dito, Hello. 17, isang araw habang siya'y nagtuturo, may nakaupong mga Parisiyo at mga guro ng kautusan. Pag sinabi natin guro ng kautusan, mga attorney ito, mga kapatid. Nag-aral ito ng kautusan. Pag kautusan, ang pag-uusapan natin, Parisiyo at Eskriba, wala tayong masabi. Alam na alam nila ang kautusan. Sa verse 18, may dumating na mga lalaking may dalang isang lalaking lumpo na sa isang higaan at sinikap nilang maipasok ang lumpo sa bahay at mailagay sa harap ng Panginoon. Ang intensyon ng apat na lalaki, mailagay sa harapan ng Diyos o sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Yun ang intensyon ng apat na lalaki. Pero may problema. Ano ang problema? Sa verse 19, sa verse 20, nang makita niya ang kanilang pananampalataya, sabi dito, 19, subalit dahil sa wala silang makitang daan, dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubong ng bahay at ibinaba siya pati ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gawing gitna sa harapan ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananampalataya ay sinabi niya, lalaki, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. Ang purpose ng apat na lalaki, doon mismo sa harap ng ating Panginoon, ilagay ang lumpo. Pero alam niyo ba yung napansin ng Panginoon? Ano ang napansin ng Panginoon? Instead na sinabi ng Diyos, ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Ano ang nakita ng Diyos sa apat na lalaki? Alam niyo, hindi pinansin ng Panginoon yung lumpo. Ang pinansin ng Diyos, ano ang napansin ng Diyos? Ang napansin ng Diyos, kung ano yung pananampalatayang meron yung apat na lalaki. Pero ang punto dito, mga kapatid, ang pag-uusapan natin, hindi yung pananampalataya ng apat, kundi kung ano ang pananampalataya meron ka ngayon o meron tayo ngayon. Okay, so verse 21, ang sabi niya, ang mga eskriba at mga Parisiyo ay nagsimulang magtanong, sino ba ito ang nagsasalita ng kalapastangan? Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan maliban sa laman? Ang intensyon ng apat na lalaki, pagalingin ang pisikal na kalagayan ng lumpo. Pero anong sinabi ng Diyos? Ano ang sagot ng Diyos? Ang sinabi ng Diyos, pinagaling ka na. Yun ba ang gusto ng mga apat na lalaki?
sa taong lumpo. At yun ba talaga ang gusto ng taong lumpo, na kailangan pagalingin siya sa kanyang mga kasalanan? Yun ba yung intensyon ng 4? Pero ang sagot ng Panginoon, hindi pa sinabi ng 4 na lalaki na Diyos ko, Panginoon, Rabay, Guro, kailangan namin mapagaling. Kailangan nyo pong mapagaling itong lumpo na to. Pero sinagot ng Diyos, hindi pa nagtanong ng ganon, sinabi kaagad ng Diyos, pinatatawad ka na ng ang iyong kasalanan. Inuna ng Diyos, hindi yung physical na kalagayan ng lalaki. Inuna ng Diyos ang spiritual na kalagayan ng tao. Bakit? Kahit pinagaling ng Diyos kaagad-agad ang lalaki, pinagaling, binuhay na katulad ng kay Lazaro, ang lalaki mamamatay ulit. Pero binigyan ng diin ng Diyos ang pananampalataya 4 na to, na hindi lang pala physical na kalagayan, kundi spiritual, emotional, social, emotional, physical, yung 4 na aspeto na kailangan ng tao. Ang pinakaunang binigay ng Diyos, mga kapatid, walang iba, kundi yung kaligtasang physical, spiritual, ibinigay niya sa taong lumpo. Ganyan din tayo, mga kapatid. Hingi tayo ng hingi ng kagalingan sa ating mga katawan. May arthritis ka ngayon, Panginoon, pagalingin mo ako. Masakit ang ulo, may mga cancer, ang gusto mo, pagalingin ka sa physical. Pero hindi ibinibigay dito, matututunan po natin, mga kapatid. Ang ibibigay sa atin, unang-una ng Diyos, yung spiritual na kailangan mong manampalataya sa ating Panginoon. Kasi mabubuhay ka, bubuhayin ka ng Panginoon, 5 years, 10 years, 20 years, mamatay ka naman ulit. Pero ang gusto niya, walang kamatayan. Ang sabi nga doon sa Pilipos 1:21, kahit saganang akin, ang sabi ni Pablo, kahit mamatay, ang importante na kay Kristo. Kahit mamatay, sabi niya, saganang akin, kahit mamatay, ang kamatayan ay mayroong pakinabang. Tuloy po natin ang kwento. Ang sabi niya dito, sa verse 23. Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihing tumindig ka at lumakad? Ang ibig ng Diyos, unahin natin siya sa anumang paraan, mga kapatid. Alam natin na ang sakit ngayon ay walang pinipili. Anxiety, depression, no? Pagka mahina ang kita, mahina ang negosyo, medyo nag-iisip tayo, mga kapatid, may trabaho, nagkakasakit tayo, naapektuhan pamilya. Nanghihina ang katawan, tumatanda tayo, no? Pero, Brother Franco, ang kamatayan ay kahalagahan sa atin, mga Kristiyano. Ang problema, parang ngayon lang. Ang problema, ngayon lang, mga kapatid. Pero ang panukala ng Diyos sa atin, bibigyan ka ng buhay. Yun ang gusto ng Diyos. Unahin mo lang siya, manampalataya lang tayo, mga kapatid. Alam natin na ang sanglibutan ay napakalapit na, no, mga kapatid. Ang ibig ng Diyos na ang pananampalataya ng 4 na to at ang lalaking lumpo, hindi tsamba. Hindi tsamba, mga kapatid. Ang pananampalataya na to, mga kapatid, hindi sila nagbabaka sakali, baka gumaling. Hindi, wala silang pag-aalinlangan. Pag may operation, manalangin. Pag walang pera, manalangin. Ilang beses na po, mga kapatid, no, totoo ang pananampalataya. Alam nyo ba na, siguro kilalang-kilala na ako dyan sa Adventist Hospital. 6 na laboratory na siguro yung nagawa ko dyan. Tuloy-tuloy. 6.
Una-una kasi mga kapatid, sumakit pag karga namin sa bunso namin, biglang may pumitik dito. Tapos biglang manhid yung kalahating katawan. So nagpanik ako ngayon. Ano ako kina Sister Crispa. Anong tawag doon? BP. 136. Tapos bumaba. No. Ganun pa rin mga kapatid. 9 na buwan, diri-diretso, laboratory. 5 doktor na. Sa puso, sa gastrointestinal, sa prostate, sa dugo, hematology. Kulang na lang yung sa brain. Ang diagnose mga kapatid, normal. Pero may nararamdaman pa rin. Sabi ko, ano kaya ang panukala ng Diyos? Lahat ng laboratory, normal. Walang bukol, walang internal bleeding, walang hepatitis E, hepatitis B, nagpakuha rin tayo, wala rin. Sabi ko, ano kaya ang panukala ng Panginoon? Kaya pagka nagkikita na kami ni Dr. Eunice, mga kapatid, parang nagbibiruan na lang kami na walang nararamdaman. Sabi ko, ano kaya ang panukala ng Panginoon? Pananampalataya, ang hinihiling ng Panginoon sa atin para gumaling sa 4 na aspeto ng buhay. Alam niyo po ba ang pananampalataya, mga kapatid, na inaakala natin na karapat-dapat tayo sa Diyos? Lalo tigit sa lahat, mga kapatid, warning po ito, na kapag nananampalataya tayo, na sinamahan natin ang gawa, goods yun. Goods yun, mga kapatid. Pero kung pinagmamalaki mo ang gawa mo ngayon, at sabihin na natin mayroon tayong pananampalataya, delikado. Naalala niyo po ba ang isang publikano at isang parisiyo? Ano ang sabi ng parisiyo? Ang sabi ng parisiyo, itong tao na to, makasalanan. Tignan niyo to. Ako, nag-aayuno ako 3 bisis sa loob ng 1 linggo. Nag-iika po pa ako. Pero ano ang masama sa sinabi ng parisiyo? Kung titignan niyo po mga kapatid, walang masama sa ginagawa ng parisiyo. Bakit? Nag-iika po, nag-aayuno, nagsisimba, walang masama. Walang masama sa ginagawa ng parisiyo. Pero ang isang publikano, ang sabi niya, kinakaldagan niya ang kanyang puso, Panginoon, Diyos ko, ako ay isang makasalanan. Pero ano ang tinatanggap ng Diyos sa pananampalataya? Ano ang tinatanggap niya? Yung ginagawa mo o yung sinasabi mo sa sarili mo na wala akong kakayahan, Panginoon? Naalala niyo po ba, sino po dito sa inyo ang konbertido na? Noon parang hindi mo ramdam sapagkat tayo noon mga bata pa ay mga SDE na o tinatawag natin na born Adventist. Pero kung ikaw medyo may edad na at tinanggap mo ang pananampalatayang Seventh-day Adventist, mararamdaman nyo at mararamdaman ng iba, mga kapatid, na bago ka pumunta doon sa baptism, hindi mo sinabi sa sarili mo, Panginoon, marami na akong nagawa, kaya karapat-dapat ako sa pananampalataya at karapat-dapat akong iligtas. Di ba? Nung nandoon ka nung tinanggap mo ang baptism, lalo itigit sa lahat, nung nag-sign ka, hindi mo inisip sa Diyos na, Panginoon, gusto ko munang magpakabait kasi makasalanan ako. Basta ang iniisip lang natin noon, nung tinanggap natin ang Panginoon, makasalanan tayo. Yun lang. Pero nung tumagal mga kapatid, yung pananampalataya, meron ka at meron ako, bakit nagiging sandigan natin yung gawa mo na dapat kang iligtas? Parang ganito, example natin. The more na marami kang ginagawa at sinasabi mong karapat-dapat ka sa Diyos, ginagawa, marami na akong nabinyagan. Elder ako,
Ang dami na ko ng crusade na inatinan. Kaya dapat akong maligtas. Hindi mga kapatid. Kasi nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, hindi natin inisip yung ganong kaisipan. Pero bakit habang tumagal ng tumagal, may ganyang kanang kaisipan na dapat akong iligtas kasi marami na akong nagawa. Dapat sa panahon natin ngayon mga kapatid, kung marami kang nagawa, hindi sa sarili natin, kundi sa kabutihan ng Panginoon, sang-ayon doon sa Roma 2, ang talata ay 4. Harinawa mga kapatid, harinawa, na ang paglilingkod natin sa Panginoon, kung gumagawa man tayo, hindi dahil doon sa gusto nating mangyari na ikaw ay iniligtas na ng Panginoon. Kasi nung nilubog ka sa tubig at inahon ka, ikaw ay ligtas na. Kaya bantay din po kayo doon sa mga bagong teknik ngayon mga kapatid. Kasi ang sinasabi ngayon, lalo tigit sa lahat, kailangan mong gumawa para karapat-dapat ka sa Diyos. Harinawa mga kapatid, yung pananampalataya ng 4 na to at ang taong 10 na to, no? Ayun yung pananampalataya natin na makita na hindi na pinansin ka agad ng Diyos, hindi yung taong 10, kundi pinatawad tayo ng Diyos dahil sa kabaitan ng Diyos, hindi dahil sa kabaitan natin. Dahil tayo pinatawad ng Diyos, dahil makasalanan tayo. At wala tayong pwedeng ipagmalaki, hindi yung nagawa natin, kundi yung pwede nating ipagmalaki mga kapatid, yung pagkamakasalanan natin. Yun lang po mga kapatid, happy Sabbath po sa lahat. Magandang umaga. For our hymn of consecration, let us sing, O Jesus, I have promised. Tayo pong lahat ay magsitayo. Jesus,
Tayo po ay manalangin. Mahabagi naming Diyos, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan po inyo sa amin na kami po ay inyong iniligtas. Kaya nga po ang pananampalataya po namin, Panginoon, ay isang maging ganap. At bigyan niyo po kami karagdagang banal na espiritu upang sa ganun, Panginoon, ang pakikipaglaban namin sa sanglibutan ito ay aming pong mapatagumpayan sa magitan ng aming Panginoong Hesus. Ito lamang po ang aming hiling, Panginoon. Patawarin po niyo kami sa aming mga pagkakasala sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and take His children home. Are you gladly telling others Jesus lives? Jesus lives. Are you living by His word and by His word? By His grace, my friend, let us hope until the end. Till we see our Savior come again. Sa muli po, happy Sabat po sa ating lahat.